Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa patuloy na pangangaral, pagpapagaling at pagpapalayas ng masamang espiritu, hindi nakalimutan ni Jesus na manalangin at makinig sa sinasabi ng kanyang amang nasa langit. Ito yung tinuturo sa atin ng mga pagbasa. Jesus never stopped on praying. Matapos ang mga naitalagang pangyayaring pangangaral, pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo sa Capernaum, nalalaman ni Jesus na importante ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Dumalangin si Jesus dahil alam niya na sa kabila ng pagharap niya sa maraming tao, kinakailangan niya munang makipagkita sa Diyos. Jesus sees God in prayer. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, gaano ba kaimportante ang pananalangin? Gaano po ba at hanggang kailan po ba tayo nagdarasal sa Diyos upang manghingi ng paggabay, upang makipag-usap sa Kanya, upang tupdin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay? Saint John Damascene once said, "Prayer is the raising of one's mind and heart to God." Itinataas mo ang puso't isipan mo sa Diyos, ang lahat ng saloobin mo, pero sa bandang huli, kailangan mong makinig at kumilos. Sa pananalangin, kailangan mong makinig. How many times do we listen to God in prayer? Samuel in the first reading invites us to listen to prayer. 3 beses tinawag ng Diyos si Samuel, and he replies, "Speak, Lord, for your servant is listening." Medyo hindi lang po natama yung pagbasa po ng first reading po natin kanina. Pero ang pagbasa po natin ng unang pagbasa ay tungkol po sa pagtawag kay Samuel ng Diyos. 3 beses tinawag si Samuel ng Diyos at tinulungan siya ni Eli upang mapakinggan ang sinasabi ng Diyos sa kanya pong pagtawag. Ibinukas ni Samuel ang kanyang kalooban, ibinukas ni Samuel ang kanyang tinig, ang kanyang tainga, upang marinig niya ang kalooban ng Diyos para sa kanya pong mga buhay. Tinuturuan tayo ng unang pagbasa kung papaano po makikinig sa tinig ng Diyos, kung papaano po tayo mananahimik nang sa gayon po sa atin pong pananalangin, naririnig natin ang tinig ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sa atin pong pananalangin, hindi po kinakailangan tayo po ang lagi nagsasalita. Sa atin pong pagdarasal, hindi po pwede na, "Lord, ibigay mo naman sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. Lord, ito po yung kailangan ko. Lord, pahingi naman pong paggabay para sa pamilya ko. Lord, po pwede po bang makapasa po ako sa mga exams namin?" Sa pagdarasal, hindi po kinakailangan na tayo yung laging nagsasalita. Sa atin pong pagdarasal, kinakailangan po natin makinig. Kinakailangan po natin huminto. Kinakailangan po natin na ibukas ang atin pong mga tenga, ang atin pong mga puso, ang atin pong kalooban. Nang sa gayon, hayaan naman natin ang Diyos ang magsalita sa atin pong buhay. Baka po kasi mamaya, ang nalalaman lang po natin sa pagdarasal, tayo po yung laging nagsasalita. Tayo po yung laging nakikiusap. Hindi na po natin napapakinggan at hindi na po natin nakukuha na manahimik sa atin pong pagdarasal. Marami po sa atin, member po ng Third Order of Carmel. Sa atin pong pagiging miyembro ng Third Order of Carmel, paano po ba tayo nagdarasal?
Tayo po ba yung lagi na lamang nagsasalita? Tayo po ba yung palagi na lamang na nakikiusap sa Diyos at hindi na po natin pinakikinggan ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay? Kaya nga po ang sabi ni Samuel, "Speak, Lord, for your servant is listening." At sa atin pong pagdarasal, maganda pong ganito din po yung ipakita natin at sabihin natin sa harapan ng Diyos, "Magsalita ka, Panginoon, at nakikinig ang iyong lingkod." Sa atin din pong pagdarasal, kapag ka pinalakas ka na ng pakikinig, ang pananalangin ay dapat nilalakipan ng paggawa. Ito yung pinakita ni Jesus sa mabuting balita. His prayer puts into action. Nagpagaling si Jesus dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Sa kanya pong pagdarasal, ginagawa niya ang kalooban ng Diyos para sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. At tayo din po, matapos po tayong tumahimik sa atin pong pagdarasal, pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay, lakipan natin ng paggawa. Mga minamahal kong kapatid, hindi po pwede na nakikinig lamang po tayo. Hindi po pwede na pagkatapos po natin makinig, hindi na po tayo kikilos. Hindi na po tayo gagawa. Marahil masasabi po natin, "Opo, nananampalataya ako," pero yung pananampalataya natin, kapag ka hindi po natin nilakipan ng paggawa, baliwala po yung pananampalataya natin. Pwede po na kapag ka sinabi ng ibang tao na ito yung gawin mong maganda, ito yung dapat na kinikilos natin, baka po mamaya nagiging puro idea na lamang po yung atin pong nasa isip, yung atin pong nasa kalooban, pero hindi po natin ginagawa sa pamamagitan ng pagkilos. Masasayang ang atin pong pagdarasal. Masasayang ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay kung ito po ay hindi po natin lalakipan ng paggawa alang-alang po sa atin pong pananampalataya. O po pwede naman po na nakikinig po tayo, pero taliwas naman po yung sinasabi at yung ginagawa po natin sa sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay. Baka po mamaya ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga kalooban, tulungan mo yung pari mo, tulungan mo yung simbahan, magbuklod-buklod kayo. Pero ang ginagawa natin, tayo yung gumagawa ng ikasisira ng simbahan. Mga minamahal kong kapatid, baka po mamaya, hindi po iyon ang kagustuhan ng Diyos para sa atin pong mga buhay. Baka po mamaya, hindi po iyon ang kagustuhan ng Diyos para sa inyong komunidad. Mga minamahal kong kapatid, kapag ka tayo ay nagdarasal, lakipan po natin ng paggawa. Kapag po napakinggan na natin ang tinig ng Diyos sa atin pong mga buhay, kumilos tayo ng naaayon sa sinasabi ng Diyos sa atin pong mga puso. At sa bandang huli, mga minamahal ko pong kapatid, sa pagdarasal po ba natin, sino po ba yung mas madalas na nagsasalita? Nakikinig ka ba sa sinasabi ng Diyos? O baka naman yung sarili na lamang natin ang atin pong pinapakinggan? Nanalangin si Jesus, nagdasal si Jesus, tayo rin, mas kailangan natin ng dasal. Mas kailangan nating lumapit sa Diyos. Dahil kung si Jesus nga, Diyos na,
humihingi pa ng paggabay sa kanyang ama. Tayo po kayang mga makasalanan, tayo po kayang mga tao ang hindi lumapit sa Diyos at hindi magdasal sa Diyos. Mga minamahal ko pong kapatid, ito po ang hamon sa atin ng mga pagbasa. Paano ba tayo magdarasal? Paano ba tayo makikinig sa Diyos? Paano ba natin lalakipan ng pagkilos ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay? 24/7 na nakikinig ang Diyos sa atin pong mga panalangin. Sana po, kahit po 10 30 minutes po, mapakinggan din po natin ang Diyos sa sinasabi niya sa atin pong mga buhay. Makinig, gumawa, ito po ang panawagan sa bawat isa po sa atin. Amen.